Good morning guys, mga kaibigan. Ito po, ibinili ko po ang kuya ko ng bangka. Kasi po wala po siyang magamit na bangka, kaya ayan. Ibinili ko po siya. Ang halaga po niyan ay 8,000 kasama na po yung makina. Yan, masyadong excited siya na rin ang naggawa para makalibre na. Yan, ginagrinder niya po yan. Para malinis ng maigi yung yung baon niya. Kasi binili namin yan, ganyan na. Hindi na siguro nag-grinder ang dating may-ari niyan kasi bukol-bukol. Tapos yung para matanggal na rin yung mga yung mga butas-butas. Kailangan kasi malinis maigi yan. Para yung iba matakpan yung mga butas. Kasi lang po yan, second hand. Pero kahit to second hand, pag marunong ho kayong mag-alaga ng bangka ay taon pa ho ang aabutin yan. Katulad yan, no. Grinder po niya yan. Kasi talagang kinis na kinis yan. Tapos yung may mga lamat-lamat natatanggal, makikita mo kung mayroon siyang dapat na ipuksihan. Yan, bangka ko pa po yan. Ayan, na kulay green na yan. Kuya ko rin na isang nagagamit niyan. Wala rin bayad yan. Akin din lahat yan. Yan, matatapos na. Pagkatapos po yan, grinder, ayan, makikita na dyan yung mga butas-butas. Kung may mga kunting butas. Iipoksihan pa rin po yan. Para talagang matibay ang ating bangka. Naku, ilang taon pa po nga abutin yan bago masira pagka ganyan po ang pagkakagawa ng mga bangka. Kahit second hand lang. Kailangan niyang pagandahin ng maayos yan kasi siya ang gagamit niyan. Ay sa susunod, pag yan ay nasira ulit, kung ano dyan ang masira, charge na sa kanya yan. Yun ang usapan. Ngayon, tinulungan ko siya kung paano magkabangka para may magamit sa hanap buhay. Pag yan ay masira, edi ipapagawa ko pa rin siya. Pero yung yung mga materyales, kaltas na sa kanya yan. Para medyo magaan-gaan pa rin. Kahit 50 araw-araw tuwing naglalaot, di sa kailangan kaltas para mas magaan pa rin sa sa bulsa. Hindi sila mahirapan. Ayan, tingnan mo dito sa amin. Ayan yung mga yan, yung nanghihibasan. Dito sa amin, masipag ka lang, di ka magugutom. Daming mga shell. Ayan. Nabili namin po yan. Yan ay walang yung, tawag yan, sa harapan, sa ibabaw. Binaklas namin yan. Ayun, nalagyan ng kuya ko. Buti na lang, karpentero ang kuya ko. Kahit papano, hindi na kami masyado magagastos ng pagpapagawa. Libre na yan, kasi siyang gagamit niyan Kaya wala nang bayad yan. Excited nga Talagang hindi tinigilan at lalaot na raw siya. Kaya siya na lang po ang nagyari yan, naggawa niyan. Kahit sayawan mo pa sa ibabaw, talagang antibay. Talo pa niyan ang brand new pag marunong gumawa ng bangka. Talagang pinatibay po ng maayos yan. Kaya po kahit papano, medyo maalwal din po ang aking buhay kasi hindi naman ako madamot sa aking mga kapatid. Malaking bagay para sa kanila yan na mayroon silang lalautan na libre. Sinusukat pa rin. Wala pang epoxy yan. Sinusukat pa lang Katuwa Kailangan pa raw lagyan yun ng paganon. Ayan, kailangan pagka talagang gusto nyo ng matibay na gawa. Ayan, yung mga huwag kang manghihinayang sa epoxy. Yan, kailangan paliguan nyo ng epoxy, yung mga ganyan, yung pinagpapatungan, kaya kailangan sagana sa epoxy.
Para hindi siya basta-basta tumigal. Tsaka yung yung tubig, walang sisiiman. Kasi pagka ang tubig, ay ang plywood laging na anuhan ng tubig, nasisiksikan ng tubig, dyan ho nag-uumpisa ang pagkasira ng bangka. Kaya kailangan talagang yan, sigong-sigong yan, katulad niyan, tingnan mo. Ganda ng pagkakagawa. Kahit sumayaw-sayaw ka dyan sa ibabaw, talagang tibay niyan. Yung mga ganyang bangka ko, ilang years na hindi pa nasisira yung mga ibabaw na yan. Nagpapalit na lang kami ng plywood, yung mga gilid na plywood, pero hindi pa kami nagpapalit ng ganyan. Talagang solid. Kaya kailangan dinodoble. Ang kailangan niyang ganyan, pagkatapos mo ilagay yung isa, ipuksan mo pa rin siya, papalamanan mo pa siya ng epoxy. Kasi para talagang yung niya, yung ipapatong mo na plywood, hindi siya titikal. Kaya yung mga ganyan namin talagang tumatatag. Tapos kailangan taon-taon ibabara yung bangka para yung mapahingahan. Kaya yan, ilan yung bangka ko na yan, 5 yan. Kailangan ngayon kaya bumili pa kami ng isa kasi gawa ng walang bakante. Kawawa naman kung magbabara kami ng isa tapos may hindi makakalaot, kawawa man. Kaya yan, ibinili ko siya ng isang bangka para mapahingahan yung bangka niyang isa na ginagamit. Kasi lahat ng bangka ngayon, isa-isa, lahat ibabara. Papahingahan para maayos ko anong dapat ayusin. Kasi sa totoo lang po, wala ho akong brand nyong bangka, puro lang pong second hand. Pero sa awa ng Diyos ay talagang mga taon talagang binibilang niya. Depende po sa pagkakagawa ng bangka. Kasi kahit sabihin mo second hand, kung maganda ang pagkakagawa ng bangka, talagang matibay po siya. Basta't yung kailangan ng kukunin mo, maganda yung bao, yung mga sinauna yung yung kahoy. Pero yung mga bagong kahoy ngayon ang kukunin mo ay naku, saglit lang yan sa dagat. Madaling mabruma. Pero yung mga sinaunang kahoy, yung bao talagang gaganda. Kahit na mo na lang siya, taon-taon mo lang siya ibara. Tapos hilamusan mo ng epoxy. Patatag ng patatag. Dati kasi nagfiber ako ng bangka. Ang pangit. Nabubulok yung plywood niya. Tapos pagka ibinara mo, pag tinaob, hindi natutuyo yung bao. Kaya nabubulok, sayang. Yung isang pinayber ko na nabulok lang. Pinabayaan ko na baga. Kaya simula noon, hindi na ako nagpa-fiber ng bangka. Pwede siguro pag talagang purong fiber, pero kung sabihin na ipa-fiber lang yung pet, pangit man pala. Mas maganda pa yung taon-taon hilamusan mo na lang yung pet ng bangka mo. Tapos kung mahina ng plywood, palitan mo ng plywood. Lahatin mo, mas maganda. Mas matibay ang kinalabasan ng ng bangka. Kasi kung yung iba kasi na hindi ho nagpapahinga ng bangka, sige lang gamit ng gamit, hanggang sa masira, ay naku, sayang lang po ng gamit nyo. Kaya mas maganda po kung taon-taon man lang mapahingahin nyo po ng 1 buwan yung bangka nyo. Kaya lang nga naman, di mo rin masisisi yung iba kasi nga naman yun ang hanap buhay. Kaya lang pagka ganun, na yung nasisira agad ang bangka. Sayang, pagka talagang babad ng bangka na hindi mo lang napapahingahan. Tingnan nyo po yan, ayan dinoble na ng kuya ko yung yung plywood. Diba? Kahit sayaw-sayawan mo yan, talagang matatag yan. Para man lang lamesa. Tapos sabay pako. Mga bangka ko, kuya ko lang din ang gumagawa. Kasi pag ibang gumagawa, saglit lang, sira ulit. Ayan, pag nauwi ang kuya ko na yan, siya pinapagawa ko ng mga bangka ko. Ayan, excited na siya. Ayaw pang pinturahan, gawa ng daw, malaot na siya. Gustong masubukan yung
Ang bilis ng bangka, masama niyan kung lampas sa isda. Hindi makahuli, gawa ng ang bilis ng bangka. Ayaw pang pinturahan, oh. Ganda ng pagkadali, oh. Kuya ko lang may gawa niyan. Ayaw pang pinturahan ng ibabaw. Malaot daw muna siya. Saka na lang daw niya pipinturahan pagdating na.